sir, kung sakasakali po ba na magsimula na ang trial mismo, ano po, as in, pag nag-resign ho ba ang Vice Presidente, ano ho ba ang nasasaad sa batas? Dapat ba bang magtuloy ang trial o titigil na yan kasi wala na po yung gusto ninyong patalsikin sa pwesto? Magandang tanong yan, Ted. Yung conviction in an impeachment trial, dalawa po ang penalty yan. Pag na-convict sa atin, pag na-convict ang isang impeachable officer sa impeachment court, dalawa po ang parusa. Una, patalsikin siya sa kanyang tungkulin. At pangalawa, perpetual disqualification from holding public office. Yan po ang dalawang parusa. Ngayon, kung nag-resign ang impeachable officer, ibig sabihin maging academic yung penalty na patalsikin siya dahil wala na siya sa pwesto. Ngunit yung perpetual disqualification from holding public office bilang isang parusa ay nandyan pa rin. At yan po ay theoretically pwedeng ituloy at dapat ituloy at may tungkuling ituloy ang paglilitis ng kaso. Dahilan po mayroon pang penalty. Of course, Ted, ito po idadalhin sa Korte Suprema at lahat ng mga argumento ilalabas laban dito sa pagpatuloy ng paglilitis kagaya ng jurisdiction dahil sasabihin nila wala ng jurisdiction ng impeachment court. Ngunit for academic discussion, sabihin natin, sa atin po may basehan na ipagpatuloy ng impeachment court ang trial dahilan sa may isang parusa pa na hindi naiigsamin kung pwede. At yan po ay ang perpetual disqualification. Bigyan ko lang ng diin, ito po ay hindi accessory penalty. Itong disqualification ay hindi dahilan sa siya po ay na-dismiss. Yan po ay independent penalty na pwedeng isama or dapat or pwedeng ibigay ng impeachment court. In the same manner as, pwede rin po magdesisyon ang impeachment court lamang ng removal from office at hindi kasama yung disqualification. Tama po yan. In fact, may argumento na dapat pag na-convict sa impeachment trial, dapat i-specify ang penalty na perpetual disqualification and removal from office. Kung hindi mo po babanggitin yung isa doon, ay ibig sabihin hindi mo ina-apply ang penalty na yan for whatever reason. So sa akin po dapat para kompleto yan po ay dapat magkaroon ng dalawang specify ang dalawang penalties. In fact, nangyari na po yan eh. Kung hindi ako nagkakamali sa kay President Estrada or kay Chief Justice Corona, ang hindi po nabanggit yung perpetual disqualification from holding public office. Kaya po, I think it was the case of President Estrada, kaya po nakatakbo siya ulit bilang mayor o bilang pangulo pa dahilan sa wala pong parusa na perpetual disqualification from holding public office. Subject to verification, yan po ang aking naalaala. Okay, so well, assuming nga po no na ito po academic discussion, Senator Frank. So kung sakasakali po mag-resign during the trial, so wala na sa pwesto, moot na po yung isa, yung disqualification, paano magkakaroon ng due process doon kung hindi mo na mapapakinggan yung panig ng isa kasi nga she will no longer participate in the proceedings? No, because yung ebidensya po for removal, yung ebidensya na yung ihaharap para po sa removal from public office, ganun din ang ebidensya kailangan for perpetual disqualification. Pareho lang po yan, hindi po magkaibang ebidensya. Okay. Senator Frank, kung mag-resign ngayon si VP Sara, ngayon na wala pa po yung articles of impeachment in the House, so ngayon wala nang i-impeach kasi nag-resign na yung impeachable official. Ano po naman ang magiging epekto nun
Kasi nga, hindi ka nahahantong sa trial, so wala na itong mga pinag-uusapan natin. Ano po ang inyong basa doon? Magandang tanong po yan at ang Korte Suprema lang ang makakapag-decide yan. Kasi sasabihin ko kung ako pong abogado ni Vice President Sara, hindi na po pwede siyang lilitisin sa impeachment court dahil lang po hindi na siya impeachable official kung hindi pa nag-umpisa ang trial. So sasabihin ko, wala na kayong jurisdiction. Ang may jurisdiction yan, ombudsman. So, yan po ang magiging argumento kung ako pong abogado ni Vice President Sara. Okay, so dalawa po itong aspeto, dalawa pong pagkakataon. Mag-resign even before the votation on the articles of impeachment and the committee report, or resign right after po na right after the votation or before the transmittal in the Senate, or even pag-transmit sa Senado, hindi pa na-convene yung impeachment court, mag-resign na ako. Paano ho kaya naman yun? Yan na nga sinasabi ko. Ted, opo. Ted. Yan pong resignation before the impeachment complaint is filed, referred in the Senate. Oo. Sa akin po, malaking argumento in favor of Sara. the impeachment court na in favor of Sara na hindi na siya pwedeng iharap sa isang impeachment trial dahil po nag-resign na siya bago magkaroon ng referral sa Senado. Ngayon, pag na-refer na sa Senado at mayroon ng jurisdiction ng Senado, may laban na sabihin kahit nag-resign ka, nag-acquire na kami ng jurisdiction, pwedeng ituloy ang kaso for purposes of perpetual disqualification. Ibig sabihin, may prinsipyo kami mga abogado, once jurisdiction is acquired, you cannot lose, the jurisdiction is not lost. Dahil po sa ginawa ng isang akusado, you cannot benefit from your own misdeeds. Alright, so ibig sabihin po, Senator Frank, kung ang magiging desisyon man lamang din po ng Vice Presidente is to resign, she might as well resign before the transmittal in the Senate. Tama po yan. Mas marami siyang argumento in her favor. Opo. Okay. And tama ho ba ang pag-aanalisa na ang danger dito po, no, kung sakasakali na talagang may itinatago na mga malalaking bank deposits na mahirap ipaliwanag ang Vice Presidente, ang danger dyan is that kapag tumuli ka sa trial, malantad ang lahat ng ito, yun na po ang pinakamalaking danger ho dito sa katauhan po ng ating Vice Presidente. Tama po yan. Ngunit, hindi ibig sabihin na kung wala ng impeachment, hindi mo na mailabas yun. Dahilan po mayroon tayong ombudsman. Alright. Opo. Pwede po magkakaso sa anti-graft court tungkol dyan. Pero ang ombudsman ho ba, meron siyang poder po to subpoena bank records or paano po? Mayroon po. Mayroon siyang kapangyarihan. Ombudsman. Yes. Dahilan po ay ang Sandigan Bayan ang may kapangyarihan dyan pag nagkaroon na ng anti-graft trial. Opo. Yung ombudsman kasi is just like a fiscal na siyang mag-determine kung mayroong kaso for violation of anti-graft. Yung administrative power ng ombudsman to dismiss a public official, in this particular case, magiging academic dahil nag-resign na yung impeachable official.